Ang isa nga sa pinakanapansin ng mga fans during sa latest chapter ng manga itong baseball bat na ginawa ni Luffy. So very similar nga itong pag-create ni Luffy ng baseball bat niya sa cartoons na Tom and Jerry. At since alam naman natin na parang ito nga yung ginagawang reference ni Oda sa Gear 5 ni Luffy, base na rin sa animations understandable nga itong scene na to. Yung number naman sa baseball bat at helmet ni Luffy sa mga nagtatanong ito nga yung number 56 na in Japanese makukuha natin yung word na Gomu, which is reference sa kilala nating tawag sa devil fruit ni Luffy na Gomu Gomu no Mi. Itong number 56 nga na to maraming beses na ring ipinakita ni Oda, gaya ng sa suot ni Luffy nung bata pa siya, or even sa number niya nung time na sumali siya sa tournament during Dressrosa arc. So related nga na topic kay Luffy nabanggit nga nila Brogy at Dory yung patungkol sa Diyos nila o yung God nila sa Elbaf. At ganito nga daw yung itsura similar sa Gear 5 ni Luffy. Kaya nga napatanong sila kay Luffy kung paano daw ba niya ito nalaman. Bali sa mga hindi nakakaalam bukod nga sa mga Vikings na parang nagiging tema netong Elbaf, maiahambing nga rin natin sila sa Norse mythology. O ito pa yung isang inspiration ni Oda sa mga giants ng Elbaf. So bakit ko ba nasabing possible na dito rin inspired itong mga giants ng Elbaf? Sa pananamit pa nga lang ng mga gods sa Norse mythology at yung landscape ng mga lugar, mapapansin na natin yan. Meron nga ring karakter na hango sa Norse mythology, gaya ng prinsipe ng Elbaf na si Loki, which is may Loki nga rin sa Norse mythology. Madagdag pa nga na yung sun god sa Norse mythology tinatawag na Sol. At kung mapapansin nyo nga yung appearance nitong specific na tao na to, alam ko na nakita nyo na rin to sa kwento ng One Piece. Yes guys, similar nga yung appearance niya sa babaeng nakita natin sa Bible ni Kuma. At alam naman natin base sa tatay ni Kuma na related din itong mga buccaneers sa Sun God. In fact gaya nga sa mga giants, pinagpapasapasahan rin ng mga buccaneer yung kwento patungkol sa Sun God na di kalaunan nalaman ni Kuma at naipasa pa niya sa anak niyang si Bonnie. Kaya naman dito nga tayo mapapaisip kung ito kayang pagpapakita ng Sol o ng Sun God ni Oda sa Bible ni Kuma, ito na kaya yung foreshadowing na related nga siya sa Sun God Nika. Mabalik nga sa mga giants na sila Brogy at Dory, nakita nga natin na yung depensang ginawa nila kay Gorosei Mercury, tinawag nilang Sun Shields Valin. At itong Sun Shields Valin nga na specific nilang sinabi, in fact na related pa rin sa Norse mythology. Since itong Svalin nga daw ang sinasabing shield na nasa harap ni Sol para protektahan daw ang mundo natin sa init na ibinubuga niya. Bukod pa nga dyan yung atake rin nila Brogy at Dory sa last chapter, tinawag nga nilang Sowing Sun. So malinaw nga na ini-imply ni Oda na talagang related itong Elbaf sa Sun God Nika. Hindi kaya itong malaking straw hat na nakita natin sa Merijoa na pinaghihinala ang pagmamay-ari ni Joy Boy, mismong giant pala itong si Joy Boy? Ito kaya yung rason kung bakit napakalaki netong straw hat na to? Speaking of Joy Boy, nabanggit nga siya sa latest chapter. Nakita nga natin na yung ancient robot tumayo na at humingi nga siya ng kapatawaran kay Joy Boy. Itong scene nga na to very similar yung vibes kay Zunisha nung time na pumunta naman siya ng Wano, kung saan nabanggit nga rin niya itong si Joy Boy. Kaya naman mapapaisip nga tayo kung similar ba kay Zunisha na inamin niyang companion niya si Joy Boy 800 years ago. Ganito rin kaya yung role ng ancient robot na to? Companion rin kaya niya si Joy Boy? Dahil kung iisipin nga natin nagla-line up na itong mga companion ni Joy Boy na similar sa Straw Hat Pirates. Kumbaga kung si Luffy ang Joy Boy ng New Era base na rin kay Zunisha, magiging yung ancient robot nga ang Franky ni Joy Boy. Since similar nga silang mga robot. Si Zunisha naman ang parang chopper. Since kung
considered nga si Chopper bilang pet o hayop ng Straw Hat Pirates. At itong barkong Noah naman na napakalaki ang magiging Thousand Sunny. Dahil kung giant nga si Joy Boy gaya ng nabanggit ko kanina, dahil na rin sa napakalaking Straw Hat, magfi-fit nga sa kanya itong barkong Noah. Dahil nakita naman natin yung barko nila Brogy at Dory nung dumating sila sa Egghead Island. Napakalaki nga rin neto. So magiging ganito nga yung similarities ng Joy Boy during Void Century at itong current Joy Boy natin. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa mga karakter na hindi natin gaanong napag-usapan sa chapter review natin. Unahin na natin itong si Admiral Kizaru. Ipinakita nga na malubhang sugatan itong si Kizaru. Pero kahit alam nga nating lahat na kaya pa rin niyang lumaban even though malubha na siyang sugatan, mas pinili nga niyang magpahinga na lang. So bakit kaya ganito yung desisyon ni Admiral Kizaru? Bali dahil nga yan sa na-drain siya ng sobra sa sitwasyon niya. Dahil imagine, yung mga tinuturing mong mga kaibigan inatasan kang patayin ang mga ito, which is nagawa mo nga. Napatay mo si Dr. Vegapunk, nasaktan mo pa sila Bonnie at Sentomaru na matagal mo nang nakasama. Yes, physically nga wala itong sugat, pero sa puso at isip mo naman napakasakit neto. Kaya naman imbis nga na bumalik at tulungan pa itong mga Gorosei na si Baken itong Straw Hat Pirates, mas pinili na nga lang ni Admiral Kizaru na magpahinga dahil torture nga para sa kanya ang saktan itong mga tinuturing niyang mga kaibigan. Sa part naman ni Rablucci na nakita nating tinapos na ni Zoro yung naging laban nila, even though masama nga yung impression natin sa kanya, ipinakita nga ni Rablucci na still iniisip pa rin niya yung kapakanan ng mga kaibigan niya. Na-request nga niya kay Gorosei Mars na wag patayin itong body niya na si Kaku. At specific nga niyang binanggit yung patungkol sa 85 Cyberpol members na nasa basement pa. So indikasyon nga ito na talagang nagkikare itong si Rablucci para sa mga kasamahan niya. Sa palagay ko nga ito rin yung rason netong si Lucci kaya rin siya nakipagsanib puwersa sa Straw Hat Pirates nung time na inaatake sila ng mga Seraphim. Hindi para sa kanya itong saglit na alyansa na to, bagkos para sa mga kaibigan niya. Dahil nakita naman natin na napakataas ng pride niya. Kahit natalo nga siya ni Luffy, tinatanggi pa rin niya na Emperor level na si Luffy. Kahit natalo na nga rin siya ni Zoro, ni-refuse pa rin niyang bumagsak. At sa tingin nyo ba na kung ganito kataas ang pride niya, ganun-ganun na lang at maikipagsanib puwersa siya kay Luffy? Diba hindi? Kaya panigurado, ginawa niya lang yon para sa safety ni Kaku, pati na sa mga miyembro ng Cyberpol agents na nasa basement pa. So kudos sa effort ni Rablucci. Sa part naman ng tatlong Vice Admirals na haharang sa grupo nila Bonnie at Frankie, mukhang hindi nga lang sila ang makikita nating lalaban sa mga Giants. Dahil kung matatandaan nyo, in chapter 1108, nagsama nga itong sila Vice Admiral Bluegrass at Vice Admiral Dal. Nabanggit nga nila na papunta sila sa Northwest para kumprontahin rin itong mga Giants. Meaning magiging 5 Vice Admirals ang tatapat sa grupo nila Bonnie at Frankie. Kaya naman kaabang-abang nga ang mga matchups na mangyayari sa grupo nila. Anyway, ayan na nga yung extension review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1111. At sana na-enjoy nyo. So yun lang.